Napabalikos ako ng bangon nang magising sa isang pamilyar na lugar. Ngunit, agad ding napabalik sa pagkakahiga ng bigong maigalaw ang ibabang bahagi ng katawan. Nagpalingalinga, litong-lito kung paanong naroroon na ako ulit sa loob ng sarili kong silid sa kwarto ko sa bahay ni Lola Lucita. Napahimas ako sa ulo ko. Panaginip lang ba ang lahat? Bangungot lang ba sina Tio Diego, Celeste at Apo Sulag? Nagtiim ang mga bagang ng mapagtantong mas malalang bangungot nga naman ang buhay ko sa bahay nito. Sinubukan kong igalaw ang mga binti pero wala talaga. Unti-unting bumigat ang puso ko sa panghihinayang na hindi totoong nakawala na ako sa bahay na nagsisilbi kong kulungan. Sayang, kasi hindi pala totoong nakakalakad na ako ulit. Sayang kasi hindi rin pala totoo ang mga tao at pampirang nakilala ko. Mabuti man o mapanlin lang. Hinayaan kong lumupaypay ang katawan sa banig. Idinaop ang 2 palad sa dibdib at pinapakiramdaman ng umiiyak kong damdamin. Subalit, nagtaka rin nang may mapansin kung anong mainit sa loob ng dibdib ko. Hindi yun init na dulot lang ng matinding damdamin, kundi literal na init. Animoy may naglagay ng maligamgam na tubig sa loob ng puso ko. Napadiin ang pagkakasapu ko sa dibdib. Dagli kong iniangat ang isang palad nang maramdamang masaktan ang balat ko. At nanlaki ang mga mata ko nang makitang matalas ang aking mga kuko. Napakaputla rin ang aking balat. Muli kong pinagtiim ang mga ngipin. Nadamang matatalim din ang mga iyon. Pinilit ko ang sariling bumangon. Binigo ako ulit ng mga binti ko. Hindi ako nagpaawat. Gumapang ako sa kawayang sahig. Binabaliwala ang pagkaskas ng balat ko sa magaspang na kahoy. Gumapang ng gumapang hanggang sa marating ang pinto ng kwarto. Binuksan ko iyon. Walang tao sa maliit naming sala. Hirap man ay gumapang pa rin ako ng gumapang. Kabog na rin ang kabog ang puso ko. Natatakot ako. Pero may kailangan akong makita. May kailangan akong kumpirmahin. Sinalubong ako ng maulang gabi pagkabukas ko ng pinto ng bahay. Gumuhit ang kidlat pero hindi ako nag-alinlangan. Nahirapang bumaba sa hagdang gawa lang sa abakang lubid. Kaya hinayaan ko na lang ang sariling mahulog diretso sa basang lupa. Naramdaman ng itaas na bahagi ng katawan ko ang napakalamig na ulan at hangin. Ngunit manhid pa rin ang mga binting hindi ko talaga maigalaw. Pinilit kong gumapang sa lupa at putik. Wala nang pakialam kung madungisan man ng gusto. Basta may kailangan akong makita at kumpirmahin. Mayat mayang kumukulog at kumikidlat. Mabagal akong gumapang papunta sa likod bahay. Sinasagupa ang malakas na ulang pumapaligo sa aking katawan at ang putik na humihilamo sa mukha ko. Inuunat ang isang kamay, binubuhat ang buong katawang sinusuportahan ng kabilang siko. Inuunat ang isang kamay, binubuhat ang sariling katawan. Paulit-ulit lang hanggang sa marating ko na ang pakay. Napamaang ako ng matanawang lupang pinaglibingan ko kay Lola Lucita. May mga talahib sa isang gilid, pero walang kadamo-damo sa mismong ibabaw ng natabunang hukay. Kung paano ko iyon iniwan nang umalis kami ni Tio Diego, ay ganoon pa rin ang nadatnan ko. Maski ang palang ginamit ko ay naroroon pa rin sa may gilid. Napagtanto ko nang nananaginip ako. Sinampal-sampal at kinurut-kurut ko ang sarili, pero hindi ako magising-gising. Gumapang pa ako. Lumapit sa libingan ng kasumpa-sumpang matanda. Nang makarating sa may gilid, ay tinitigan ko lamang iyon ng mariin. Pilit akong humuhugot ng paliwanag sa hangin kung bakit ako nananaginip ng ganoon. Bahagi pa rin ba iyon ng kapangyarihan ni Apo Sulag o maniniwala ba ako sa sinasabi niyang hindi niya kayang mangialam ng isipan? Muling kumidlat ng napakaliwanag at kumulog ng napakalakas. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang biglang lumabas sa lupa ang isang kamay at hinablot ang braso ko. Pilit ako nagpumiglas. Nahihirapan dahil sa binting hindi ko maigalaw. Tumodo ang pagkabog ng dibdib ko nang unti-unting lumabas sa lupa mismo si Lola Lucita. Tuyo ang balat gawa ng pagkaubos ng dugo. Napakadungis gawa ng pagkakalibing sa lupa. Nanlilisik ang mga matang nakapako sa akin. Sinuntok ko siya, pero hindi siya natinag. Sinuntok ko pa siya ng paulit-ulit, pero humigpit lang lalo ang pagkakakapit niya sa braso ko. Inilabas niya ang isa pang kamay sa basang lupa at sinakal ako.
Paulit-ulit niyang sinasabing, "Mamamatay ka, Mara. Mamamatay ka." Sa pilitan niya akong inihilata sa lupa. Kinumbabawan niya ako nang di bumibitaw sa pagsakal sa akin. Pilit pa rin ako nagpupumiglas. Walang humpay ang pagsapak ko sa kanya. Pero hindi talaga siya natitinag. Napatingin ako sa kanyang muka. Kita kong may konting putik na tumutulo mula sa kanyang bunganga. Subalit, nagtaka rin ako nang mapansing nagliwanag ang kanyang mga mata. Wala nang balindatawang mga iyon. Kulay puti na lang lahat. Ngunit, katakatakang wala akong maramdamang takot sa liwanag na nagmumula roon. Iyon ay kahit nakararamdam ako ng konting pagkasilaw, kahit hindi naman ganoon katindi ang liwanag. Tinitigan ko pa iyon habang iniinda ang pagkakasakal sa akin. Pilit binabaliwala ang hapdi sa sarili kong mga mata. Iniisip kong ano ba ang pinapahiwatig ng panaginip ko. Bakit ganoon ang mga mata ni Lola Lucita? May dugo kang babaylan, Mara. Dugong galing kay Lucita. Lason ka. Para sa mga kagaya ko, may taglay na itim na bato. Naramdaman ko ang init sa loob ng puso ko nang maalala ang sinabi ni Lola Sulag. May dugo akong babaylan, galing kay Lola Lucita. Itong demonyong to, isang babaylan? Liwanag ng kanyang pagiging babaylan ang sumisilaw sa akin. Itinigil ko ang panlalaban. Hinayaan ang sariling tuluyang humilata sa lupa habang sinasakal ni Lola Lucita. Hindi inaalis ang titig ko sa kanyang mata kahit isang saglit. Tinititigan ko iyon ng tinititigan. Tinititigan ng tinititigan habang ramdam ang paninikip ng daluyan ko ng hangin. Hindi ko na pinapansin ang malamig na hangin at ulan. Tinitigan ko ng tinitigan. Tinitigan ko ng tinitigan hanggang sa tuluyan akong balutin ng liwanag. Ramdam ko ang paghapdi ng buo kong katawan. Nilulusaw ako ng pagiging babaylan. Dugo na, malamang, nasa mga ugat ko rin mismo. Uminit pa ng gusto ang puso ko. Ang kanina'y parang maligam-gam lang na tubig ay tuluyang kumulo. Salungat sa lamig na nararamdaman ng balat ko. Napasigaw ako sa sakit ng buo kong katawan. Sumigaw ng sumigaw. Hanggang sa tuluyan ako magising. Isa akong vampira. Isa akong babaylan. Pagdilat ko ay nakita kong nagkakagulo na sa bulwagan ng trono ni Apo Sulag. Gulo dahil sa kanyang pagkamatay. At gulo dahil sa mga sumalakay. Kaliwat kanan ng mga naglalaban sa buong bulwagan. Mga vampirang alipore si Tio Diego at mga vampira at taong taga-baryo. Tumambad din sa akin ang mga kuko ni Celeste na nakaumang na sa dibdib ko. At walang ano-ano ay agad kong hinawakan ng kanyang palapulsuhan upang pigilin ang kanyang kamay. Mara, bakit? Kailangan na nating matapos ang plano at nang madurog ko na ang itim na bato ni Sulag. Gulat niyang sabi sa akin. Hindi. Pabulong ko namang tugon. Anong hindi? Maayos na nating pinlano to. Pupunta ka rito para manghina si Apo Sulag. Sa tamang pagkakataon, kukunin natin ang kanyang bato. Mula man mismo sa kanyang bangkay o sayo, kukunin natin ang bato para durugin. Hindi mo dudurugin ang bato. Kukunin mo lang ang bato! Nanlaki ang mga mata ni Celeste nang bigla ko siyang sinapak sa mukha. Napasigaw ang dalaga. Kapansin-pansin ding umusok ang pisngi niyang tinamaan ko. Napalingon naman ako nang kumalabog ang saig malapit sa akin. Kita ko nagpapambuno na rin ang magkapatid na Diego at Riego. Bulyaw ng nakababata kong tiyuhin. Ano ba, Kuya Inigo? Gumising ka! Labanan mo ang paglalaro ni Celeste sa isip mo! Tugon naman ni Tio Diego. Ano bang sinasabi mo? Ikaw ang gumising, Riego. Pinaglalaroan lang ng matanda ang damdamin mo para manatili ka sa tabi niya. Kung ganun, sabihin mo sa akin, Kuya. Sino ang pumatay kay Kuya Inigo? Sumagot ka! Hindi sumagot si Tio Diego. Bagkus ay umangi lang ito at sinuntok ang nakababata niyang kapatid. Kasabay noon ay sinapak din ako ni Celeste. Napasubsob ako sa lapag. Lumingon ako sa kanya. Kita kong nanilisik ang kanyang mga mata. Nakalabas at nagtatangis na rin ang matatalim niyang mga pangil. Umuusok din ang kanyang kamay na tumama sa akin. Singhal niya sa akin. Bakit mo nagawa sa akin to, Mara? Bakit mo kinakalaban ng kapatid mo? Nagtiim ang mga bagang ko. Bumangon ako at agad ko siyang sinugod. Inundayan ko siya ng kalmot, ngunit payuko siyang umilag. Mabilis kong hinabol ng tuhod ang kanyang ulo. Tinamaan ko siya sa panga, subalit mabilis din niya akong nasiko. Pakiramdam ko ay nayanig ang kalamnan ko sa lakas ng pagkakasiko niya sa tagiliran ko.
Naalalang medyo malaki nga naman ang agwat ng lakas naming dalawa. Ilang dekada o siglo na siyang nabubuhay. Di hamak na mas malakas siya sa akin. Nilingon ko siya at naghanda akong umatake. Subalit, nagtaka nang hindi ko na siya makita sa harap ko. Hindi ko pa man nangunguya ang nangyari, ay bigla na lang may tumama sa batok ko. Napatukod ako sa sahig ng matumba. Lumingon ako, ngunit wala namang kung sinong malapit sa likod ko. Natanaw ko lang ang mga tao at pampirang naglalaban, ngunit walang sino man sa kanila ang nakatuon ng pansin sa akin. Natanaw ko ang dalawa kong tiyuhin. Nakatayo si Riego, habang nakayukod naman sa lapag si Tiyo Jeko. Sapu-sapu nang nakatatanda kong tiyuhin ang kanyang ulo. Halatang may iniinda sa isip. Muling may tumama sa isa kong hita. Lumingon ako, pero wala pa rin talagang sino mang umaatake sa akin. Ang nakita ko lang ay ang nagpapatayang magkabilang panig. May namatay ng mga mandirigmang tao. Nagkalat ang kanilang mga dugo at nabitawang mga patalim sa sahig. Subalit, napakarami na ring mga abo sa lapag. Marami na ring namatay na mga vampira. Ilang sandali pa, may tumama na naman sa gilid ng mukha ko. Napabalandra ako dahil doon. Hindi ko pa man nalilingon ng umatake. May tumama na naman sa kabilang dako. Napikon nang maintindihan ang ginagawa ni Celeste. May kakayahan ng makapangyarihang mga vampira na maglakbay sa anino. Tinamaan ulit ako sa likod. Pero pinilit ko ang sariling makiramdam. Ilang ulit pa akong tinamaan. Ngunit hindi ako nagpatinag. Pinakiramdaman ko ang paligid. Nakiramdam. Kahit napakaingay ng sigawan at kalabugan ng mga naglalaban. Napaaray ng tinamaan na naman ako sa baywang. Tuloy-tuloy pa rin nakiramdam. Hanggang sa maramdaman kong may papalabas sa aninong nasa malapit sa dingding. Lumingon ako roon. Saktong nakita ko ang isang kamao na papalapit sa akin. Umilag ako at mabilis ko rin kinalmot ang bandang dibdib ni Celeste. Napasigaw siya sa sakit. Umusok na naman ang bahaging tinamaan ko. Galit niyang singhal. Anong klaseng kapatid ka? Bakit mo nagawang kalabanin ng iyong ate Celeste? Napakatalim na ng kanyang mga matang nakapako sa akin. Mariin na rin ang pagtatangis ng kanyang mga pangil. Sandali na lang akong nanika sa pagkakatitig sa kanya nang mapansing nangingitim na rin ang kanyang balat. Tinanggap ko iyon bilang kumpirmasyong may itim na bato nga rin ng dalaga. Muli niya akong inundayan ng suntok. Umilag ako, ngunit tinamaan pa rin ang balikat ko. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko na namang may dumadaloy na kung anong enerhiya mula sa kanya. Tuloy-tuloy niyang sinasabi na magkapatid nga kami. Sumakit bigla ang ulo ko. Napapikit ako at napasapu sa noo. Sa isang iglap ay sumambulat na naman sa isip ko ang mga alaala ko kasama si Ate Celeste. Nakita ko ang paglalaro namin sa gubat at sabay naming pag-iensayo. Nakita ko rin ang panunumpa namin sa harap ng larawan ni Tatay Inigo. Subalit, bigla ring uminit ang puso ko. Naramdaman ko ang dalawang magkasalungat na kapangyarihang nananahan doon. Unti-unting nalusaw ang alaalang ipinupuslit ni Celeste sa utak ko. Ang naalala ko ay kung paano niya ako sanayin matapos akong dalhin ni Tiyo Jeko sa bahay sa gubat. Naalala ko rin ang mga taong palyado ang alaala sa baryo sa labas ng gubat. Yung bang mga taong ayaw kong gawing hapunan. Yung mga taong parang tira-tirang suka ng kung sino lang sa paningin ko. Dumilat ako nang maging buo ang kumpirmasyon sa isip ko. Subalit, napamaang na lang na makitang akma na akong sasaksakin ni Celeste sa dibdib. Muling kumirot ang ulo ko nang mapatingin sa kanyang mga mata. Napapikit ng pinapakailaman na naman niya ang utak ko. Nakakapikon harapin ang ganitong kadugang kalaban. Hanggang sa may narinig akong impit na napadaing. Dumilat ako. Nagulantang na makitang nakalusot na sa likod ni Tiyo Jeko ang mga kuko ni Celeste. Maski mismo ang dalagang madaya ay gulat na gulat din sa biglang pagharang ng tiyuhin ko. Napasigaw din si Riego sa isang dako. Hindi mo na mandibilo ang isip ko. Mamamatay ka, Celeste. Papatayin ka ni Mara.